Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There's no time and space between us, there's only this present moment, and we are one. Let's reflect on diary entry number 1276, September 16, 1937. I wanted very much to make a holy hour before the Blessed Sacrament today, that God's will was otherwise. At 8 o'clock, I was seized with such violent pains that I had to go to bed at once. I was convulsed with pain for 3 hours. That is, until 11 o'clock at night. No medicine had any effect on me, and whatever I swallowed, I threw up. At times, the pains caused me to lose consciousness. Jesus had me realize that in this way, I took part in his agony in the garden, and that he himself allowed these sufferings in order to offer reparation to God for the souls murdered in the wombs of wicked mothers. I have gone through these sufferings 3 times now. They always start at 8 o'clock in the evening and last until 11. No medicine can lessen these sufferings. When 11 o'clock comes, they cease by themselves, and I fall asleep at that moment. The following day, I feel very weak. Setyembre 16, 1937. Gusto kong gumawa ng banal na oras bago ang banal na sakramento ngayon. Ngunit iba ang kalooban ng Diyos. Sa 8:00 ay dinapuan ako ng matinding pananakit na kailangan kong matulog kaagad. Ako ay nanginginig sa sakit sa loob ng 3 oras. Ibig sabihin hanggang 11:00 ng gabi. Walang epekto sa akin ng gamot, at kahit anong nilunok ko ay isinusuka ko. Minsan nawalan ako ng malay dahil sa sakit. Ipinaunawa sa akin ni Jesus na sa ganitong paraan ay nakikibahagi ako sa kanyang paghihirap sa hardin. At siya mismo ay pinahihintulutan ang mga pagdurusang ito upang mag-alay ng kabayaran sa Diyos para sa mga kaluluwang pinatay sa sinapupunan ng masasamang ina. 3 beses ko nang pinagdaanan ang mga paghihirap na ito. Palagi silang nagsisimula ng 8:00 ng gabi at tatanggal hanggang 11:00. Walang gamot ang makababawas sa mga paghihirap na ito. At pagdating ng 11:00, humihinto sila ng mag-isa. At nakakatulog ako sa sandaling iyon. Nang sunod na araw, pakiramdam ko ay nangihina ako. Okay, this entry is actually a physical suffering, pain experienced in the body. Faustina described this as violent pains that she had to go to bed. So it would last for 3 hours, no? Matagal din. Masakit. Gigising ka na lang kasi syempre itutulog mo, sisikapin ang makatulog kahit na mahirap. Gising ka na lang, andun pa rin sakit hanggang sa matapos yung pain for 3 hours. It will cease to be painful by itself. Wala na lang kusa. So, alam mo na hindi siya sakit na
normal. Kasi biruin mo, magsisimula ng 8:00, matatapos ng 11:00. May pattern, di ba? Kaya sa tingin na po sinay, pinaranas yun ng ating Panginoon sa kanya. Again, anong purpose? The purpose is for isa yung isa yung sinabing intention ng suffering na ito, and this is for the unborn. So yung mga ina-abort pa lang ng mga bata, ilang buwan pa lang sa tiyan ng mahal na lang ina. Siguro ganito yung pain na dinaranas ng mga walang muwang na mga bata sa sinapupunan na sapilitang inilalaglag. Siyempre, yung mga yon, may mga pandama yon, yung mga batang yon, yung mga sanggol na yon. Para mailaglag yun, siyempre papatayin yun eh. So, everyone knows how an abortion is taking place, no? Talagang inaalis yun sa sinapupunan sa pilitan. Hindi bubuhayin kasi kung bubuhayin yan, hindi yan palalaglag. So, the pain experienced by the infants, by these babies, may be the same pain or more than that. More than the experience, maybe it's the same as how Faustina felt it. So, it was really very painful. And mind you, hindi na to request ni Faustina na maganap sa kanya, this pain and sufferings. These were given to her, these sufferings. Marami pa rin hanggang ngayon. It is one of the mortal sins that is committed on a daily basis. Many unwanted pregnancies are happening. Siyempre, hindi handa ang babae, hindi handa ang ina, maaaring bata pa, teenage pregnancy. Or yung iba, hindi man teenage pregnancy, may nasa tamang edad, still, pinapalaglad na. Dahil mahirap magkaroon ng responsibilidad. Ang isang bata, isang responsibilidad, kailangan paghandaan. Kaya hindi pwedeng gagawa ng bata na hindi nakaplano, na hindi handa. Kasi yun nga nakahanda, nakaplano, nahihirapan, what more? If pregnancy is unplanned, aksidente, pagdasal natin yung mga ganong nangyayari sa araw-araw because it is happening every day. Maraming mga kababaihan ang namamatay na yung konsensya. Kasi kailangan patayin ang konsensya habang ginagawa ang operasyong ito kasi kung magkakaroon pa siya ng konsensya, mababaling na siya. No? So, kailangan niyang mag-adapt sa sarili niya ng pamamaraan. Bantayin natin ating mga anak, ating mga kakilala. Kasi marami sa atin, may mga anak na. Kung hindi na talaga maiwasan na mabuntis, tanggapin natin na nangyari na yun, tapos na. And go on with life. Lumaki ng bata kaysa sa i-terminate sa mortal sin. And we will be experiencing its consequences in this lifetime or at the next afterlife. No? Kaya dun sa mga lugar na ginawang legal ang abortion, matindi yung naghihintay na kaparusahan. Because we are fighting na it's not, it becomes, it dies, no? The bill o yung proposal na yan mawala. Kasi we will only be pushing many women
many girls doing it. Illegal na eh. Parang pag naging legal, hindi na siya kasalanan. Pero sa totoo, kasalanan pa rin po yun. No amount of having it legal will make it clean. Kahit pa yan ay gawing legal, hindi pa rin tama at hindi pa rin tayo makakaiwas sa consequence nito. Yun po, maaaring hindi ka parurusahan sa mundo pag ginawa mo yan. Pero ang parusang naghihintay sa'yo mabigat. The divine justice waiting for you if you do that. Labanan natin ang mga ganito, no? Kung may mga kakilala tayo na may mga gadumi ang daraanan, best way is to console them, lubagin ang kalooban nila at ano, no, palakasin. Kasi kung hindi malakas ang kalooban ng isang babae, gagawin ito. Pero kung malakas ang papaglalaban, ano naman. In this entry, may we be able to push for what is right. Isa ito sa nagpapadumi sa ating mundo. At isa ito din sa magbibigay sa ating matinding kapahamakan. Ang kasalanan ito. Again, this is a mortal sin and no one will be exempted from the punishment related to this sin. May we all be able to show mercy and compassion. At sa pamamagitan ng awa at habag, kung nagkaganap man mga bagay na yung early teenage no pregnancy, sa atin na rin yan nakadepende kung paano natin palalaki na ating anak, kung di pa rin sa kabilang ginawa natin, nangyari pa rin. Move on and be part. Allow the child to grow. Di mo alam, ito pala yung magbibigay sa'yo ng swerte, pero pinatay mo, wala na. No? Hindi mo alam, ito palang batang ito magliligtas sa'yo, magdadala sa'yo sa kabutihan, sa kaginhawaan. Pero dahil determinate mo, hindi mo na nalaman. Every life is important. Nawa ay pagkukulan natin ng pansin, pangunawa, at pagpapalaga ang buhay.